Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, mukhang nilaglag na po ng Amerika si President Bongbong Marcos Jr. Nako. At yung mga nasa administrasyon mga kababayan, eto pakinggan po natin itong video ito mula po dito kay Balitang Pinoy TV. Malaking tensyon ito, grabe, just in breaking news, PBBM delikado. Nako, Scott kumanta na, PBBM bumuelta. Nako, yan po mga kababayan ang title ng panunuorin at bibigyan natin ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Itong ating topic. Sabi nga nila, na real talk tayo dito sa isang official, dating official ng Amerika na itong si Scott Ritter. Okay? Hindi lang si Presidente Bongbong Marcos ang na-real talk dito, kundi lahat ng mga Pilipino. Kasi yung mindset ng mga Pilipino, itong Pilipinas, buong akala natin na tayo po ay isang matalik na kaibigan ng Amerika, o nandyan yung Amerika para sa mga pangunahing problema ng Pilipinas, especially dito sa mga military matters, Pero buong akala natin, pero itong ni-reveal ngayon ng isang opisyal ng Amerika, tama rin pala yung mga some of the political experts and geopolitics experts natin dito sa Pilipinas, na hindi ganun kadali na magsakripisyo ang bansang Amerika para sa atin. Ganon yung datingan. Sabi pa nga nila, nawasak yung amats ni Bongbong Marcos dito. Kasi if you will try to picture out yung mga galaw ng ating Pangulo ngayon, parang umaasa tayo sa Amerika. Okay? Walang problema doon kung Kaya nga po mga kabayan, kaya nga po matapang, di ba, na na magsalita ng kung ano-ano na iti-trigger yung gera dyan sa West Philippines Sea. Kasi diba, tiwalang-tiwala tayo mga karibin natin na tutulungan ng gobyerno ng Amerika ang Pilipinas, diba? Pero nagkamali po yata. Mukhang kung nabudol po tayo ni President Bongbong Marcos Jr., ay si President Bongbong Marcos Jr. din po pala ay nabudol ng Amerika, diba? Grabe po mga kababayan, hindi naman pala totoo. Nako, eto. kaibigan tayo sa Amerika, okay yun. Pero kung yung problema natin sa West Philippine Sea, na idadamay pa natin yung Amerika, mukhang malayo yun sa posibleng solusyon na ma-achieve natin dito sa West Philippine Sea. Okay, dati na nating sinabi yan na magulo yan. At uminit nga yung China sa atin, tumaas yung tension to the point na marami ng mga nadamay na mga sitwasyon, kagaya ng ating mga fishermen. Okay? Kagaya ng ating ekonomiya. Okay? Yung ating trade with China. Naaapektuhan yung maraming mga relasyon tungkol dito. Okay? Ngayon, itong si Scott Ritter, na itong real talk na former UN Weapons Inspector at US Marine Intelligence Officer, during the emergency press conference, merong nagtatanong na isang Filipina reporter, Kasi nagtatanong siya patungkol po sa Ukraine, relasyon ng Ukraine at ng Amerika patungkol nga dito sa laban ng Russia, at kino-connect niya dito sa sitwasyon natin ngayon na tayo po ay nakipagkampi dito sa Amerika laban dito sa problema natin sa West Philippine Sea sa China. So, yan ang tanong niya. Ano ang masasabi mo dito sa mga ganap ngayon? Idini-real talk siya yung reporter. Okay? The danger of the nuclear war is real and must be stopped. Ito, nangyari ito June 12, 2024, itong press club sa Washington, D.C. Ipapakita ko sa inyo mismo ang mga sinasabi nitong si Scott Ritter na medyo matindi
itong mga pinagsasabi niya at mukha yatang na real talk tayong lahat dito. Okay? Pakinggan natin at magre-react tayo dito. Okay? Let's play the video. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the New People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. So yan mga kababayan. Parang gumuho dito yung mundo ng mga WPS vloggers ha. Ayan ano. Ginagamit lang tayo ng Amerika. Yan po ang totoo. Mga WPS vloggers, mag-comment nga kayo, mag-content nga, mag-commentary nga kayo. Doon sa sinabi ni Scott, mga kababayan, no? Tingnan natin kung ano masasabi nila. Kasi palaging yung mga title nila, China natataranta na, China umatras na. Ito, mismong Amerika. Dating opisyal ng Amerika, mga kababayan. Hindi po pwede nilang galawin ang China para sa Pilipinas. Ay nako. Kaya hanggang kailan ba kayo matutulog? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Magbubulag-bulagan? Kung nung una pa lang nakipag-usap na ng diplomatiko, no? Diyan sa China, di sana maganda na yung buhay ng mga mangingisda natin ngayon. 'Di ba? Nakakapangisda na sila sana ngayon ng freely. Pero iba po kasi yung ano ninyo Iba yung tono ng pananalita ninyo. Talagang gusto niyo po talagang makipaggera sa China kasi nandito naman yung mga allied countries. Isa sa pinakamalakas na allied country natin, mga kababayan. Nilaglag na. Nilaglag na po ang administrasyon. Hindi po talaga. Nabudol rin kayo. Real talk yun. Okay, papaliwanag ko yung unang sinabi niya. Prangka nang sinabi nitong si Scott Ritter na we will not beat the Chinese. Hindi namin kaya itong China. Itong Pilipinas, ginagamit lang namin. Yun ang kanyang ako nagbabase lang, ini-interpret ko itong sinabi niya. Okay, real talk, Rod. Yun. Continue. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Grabe yun. Matindi yung sinabi niya. Sinabi niya, itatagalog ko. Hoy mga Pilipino, you have to be awake. Na ito po ay recipe for disaster. Itong ginagawa natin. Itong mga kaganapan ngayon sa foreign policy ni Presidente Bongbong. Disaster, mga kababayan, in which, no, na tayo lang at wala nang iba po, mga kababayan, ang apektado, di ba? Mahirap. Hindi po ito disaster para sa Amerika. Hindi po ito disaster para sa mga ibang allies natin na mga country, di ba? Disaster para sa Pilipinas. Kasi paano kung hindi masasabing disaster, mga kababayan? Kung yung pinakamalaki at malakas nga nating kaalyadong bansa, umamin na hindi nila kaya ang China. Tayo pa kaya? Na parang katiting lang tayo, mga kababayan. Kumpara sa mga technology at saka resources nila. Kaya tigilan nyo na po yung gusto nyong mangyari magkaroon ng gera. Diba? Dahil ba hindi natin kaya ang China? Kaya Davao na lang yung tinitira ninyo. Napakarami pong armed forces daw sa Davao, mga kababayan, di ba? 2 batalyon. Ngayon, mga kababayan, yung mga ano na lang, yung mga armed forces natin, papayag ba sila na magpaggera sa China? Siyempre, papayag po sila. Yan po yung tungkulin nila di ba? Yan po yung sinumpaan nilang tungkulin para sa ating bansa. Ang problema lang, mga kababayan,
Kasi kailangan pa bang mangyari yan? Kailangan pa bang magbuwis ng buhay? Di ba? Eh kung mayroon ng mga pwedeng mag-usap, makuha sa mabuting usapan, di ba? Hindi po kasi lahat ng problema sa ating bansa, mga kababayan, ay makukuha sa, di ba? Eh yung mga makakaliwang grupo nga dito sa ating bansa, malaya po sila, di ba? Na nakakapag-operate. Hindi natin na natatalo. Oh. Matatalo na sana yun eh, kaso pinatigil yung NTFL Cup. Oh. Gusto kasi nilang dumami ulit. Diba? O yan mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo? Ano po ang inyong reaksyon dito sa binulgar, no? Ng isang dating opisyal ng gobyerno ng Amerika? Ha? Na hindi nga natin kaya at ginamit lang tayo. Ay nako. Oh, at ang ginagawa natin ngayon, at ang ginagawa ng gobyerno ngayon, mga kababayan, ay isang recipe, no? For disaster, yun ang sabi niya. Oh, ito ay isang parang bahagi or ano bang recipe natin? Ito ay isang magiging part, di ba? Oh. Or magiging dahilan ng isang malaking dilubyo sa ating bansa. Parang ganun yun na rin yun, di ba? Dahilan. Oh. Kung ano man po ang ginagawa ng ating bansa ngayon, ito po ay isang magiging posibleng maging isang dahilan, no? Na magkaroon ng kaguluhan. Yun po siguro yung gusto niyang ibig sabihin, no? Ngay nako. Kaya mga kababayan, tigilan nyo na po yung mga ninyo sa diba? Parang hindi rin naman kapaniwala eh. China, natataranta na. Ano yun? China, umatras na. Nako naman. Tapos, yung ibabalita ng mga WPS vloggers, eto na naman, bagong kaalyado ng Pilipinas, nagpadala ng 5 parang ganun diba, nababalitaan nyo, nakikita nyo, diba? Parang inuudyokan talaga nila na magkaroon ng gera, wherein wala naman po tayong kalaban-laban at tumasa lang tayo sa mga malalakas nating kaalyadong bansa. Paano yan? Nilaglag na kayo. Ano kaya ang masasabi ng ating presidente dito, no? Sana maglabas po siya ng statement tapos bigyan natin ng reaction kung ano ba yung mga sinabi niya o yung mga sasabihin niya patungkol po dito sa sinabi ng former US government employee or official, di ba? Matindi ito. Panahon pa ng ama ni Marcos Sr., di ba? Sabi niya. Ano po ang inyong reaction mga kababayan? Comment lang po sa baba para atis alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Maraming salamat po.